Nakitang karga ng babaeng yan ang 7 buwang gulang na sanggol na nawala sa Ermita, Maynila noong Biyernes. Kwento ng ina, pinabantayan niyang anak sa lolo nito dahil kailangan niyang pumasok sa trabaho. Ang lolo naman may nakausap na isang babae at nung nagpaalam na magbabanyo, ay pinagkatiwala muna niya sa babae ang bata. Pero pagbalik ng lolo, wala ng babae at ang sanggol. Nagpatulong sa social media pamilya at doon na nag-message ang babae na handa niyang ibalik ang sanggol. Nitong hating gabi sa Parañaque, isinauli ng babae ang sanggol sa mga magulang nito. Paliwanag ng babae, umabot ng kalahating oras na hindi pa bumabalik ang lolo. Iginiit niyang wala siyang balak tangayin ang sanggol. Pero natakot daw siya nang i-post ng pamilya ang kanyang mukha sa social media. Hindi na raw maghahabla ang ina ng sanggol pero iimbestigahan daw ng mga pulis ang lolo. May paglilinaw ang COMELEC sa proseso ng pagbawi ng pirma kaugnay ng People's Initiative na unang pinunan ng mga senador na tila pahirapan daw. Nakatutok si Mav Gonzalez. Hanggang ngayon, wala pa rin daw nagsusumite sa COMELEC ng signature withdrawal form na para sa mga gustong bawiin ang pirma nila sa People's Initiative para sa pag-amyenda ng konstitusyon. Kanina, nilinaw ni COMELEC Chairman George Garcia na optional lang ang pagbibigay ng dahilan ng pagbawi ng pirma at tatanggapin pa rin nila ang form kahit walang dahilang nakasulat. Ilang senador kasi ang pumuna kung bakit ginagawang komplikado raw ang form. Ang grupong bayan, gumawa na rin ng bersyon ng signature withdrawal form. Pero ayon kay Garcia, mas mainam gamitin ang formula sa COMELEC dahil hindi na ito kailangang inotaryo. Sabi ni Senador Nancy Binay, patunay lang ang withdrawal forms ng COMELEC na may saysay ang mga pagdinig ng Senado ukol sa People's Initiative. Hindi magkakaroon ng ganyang form kung hindi lumabas dun sa hearing na apparently wala palang proseso dun sa pag-withdraw. Hindi waste of time yung hearing. Tingin naman nila Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong, dapat nang itigil ng Senado ang pagdinig, lalo ngayong may withdrawal form na. Lumabas na rin ng COMELEC and Bank na nagpo-provide sila ng avenue for any of those who sign their signatures, affix their signatures in the petition to withdraw their signatures. Suspended nga po yung pag-uusap regarding all the initiatives connected with the PI. So we don't see any reason why they have to continue on investigating. Ang appeal natin sa ating mga kasamahan sa Senado na ihinto na po yung investigation. Ayon kay Senadora Amy Marcos, chairperson ng Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation, tuloy pa rin ang investigasyon ng Senado, lalo't may mga bagong pangalan pa raw kasing lumulutang. Kailangan may managutan. Sino bang pasimuno rito? Kasi kung sinasabi may ginagamit na pondo ng pamahalaan, syempre may accountability yan. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Kasabay ng Eras Tour ni Taylor Swift, may sarili ring tour ang Pinoy impersonator na si Taylor Sheesh. Meron din siyang performance sa Melbourne, Australia sa parehong week ng concert ni Tay Tay roon. Yan ang chika ni Aubrey Carampel. Drop everything now. Taylor Sheesh world domination is on. Pause muna sa Eras Tour ni Mother Taylor Swift cause the Eras Tour of Taylor Sheesh is here. Giving bejeweled moment ang jam-packed performance ni Filipina drag queen sa Melbourne, Australia. She is indeed the mastermind dahil mula sa looks, fits at setlist ay talagang kuwang-kuha ang feels ng Eras Tour. Kaya naman ang Aussie Swifties enchanted sa kanyang mga pasabog at game na game pang nakising along. Proud Pinoy rin ang ilan nating kababayang present sa kanyang tour abroad na may pa-billboard pa. Last week, hindi pinalagpas ni Taylor Sheesh na mapanood ng live ang Eras Tour ni Tay Tay in Japan. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. Palaisipan sa North Carolina sa Amerika kung paano nabuntis ang stingray na si Charlotte. Wala kasi itong kasamang ibang stingray sa kanyang maliit na aquarium.
Nitong Setyembre raw, nang mapansin ng isang staff sa aquarium na tila lumaki si Charlotte. Nang ipa-ultrasound, napag-alaman nilang buntis pala ito. May mga teorya ang founder ng aquarium at Shark Lab. Pwedeng nabuntis si Charlotte ng isang bamboo shark na kahati niya sa kulungan. Bukod sa pakikipag-mate sa male stingray, maaari ding nabuntis ang mga babaeng stingray sa pamamagitan ng parthenogenesis. Ibig sabihin niyan, ang kanyang itlog o unfertilized egg kusang naging embryo. Pinaghahandaan na roon ang panganganak ni Charlotte anumang oras. What's up, Doc? What's up, Doc? Tila may duck race po ngayon ang mga Pinoy of all ages. Nga. Pero bibirito, bibiroon, ako talaga naman kahit saan ka lumingon. Asan Di na ba, yung mga Pars? Meron Iisipin yan mong minumulto ka ng mga bibe. Yan ang tinutukan ni Katrina Son. May 3 bibe akong nakita. But wait, higit pa pala sa 3. At talagang nasa ulo sila. Mga duck clips yan na uso ngayon suotin, bata man o matanda. Si Angie Vega, not just 1, but 2 ang flex niyang duck clips na nakaka-happy vibes daw sa kanya at sa mga nakakasalubong. Ang cute lang, parang bata ulit. Sa Binondo, saan ka man mapalingon, may kumakaway na duck clips. Everybody's wearing it, so why not wear it? Nakikita ko yung ibang tao na may ganito. Ang cute lang tignan. Meron namang nagsusuot ng bibe dahil walang bebe. Kasi naghanap kami ng bibi ko. At dahil mabenta, nagtitinda na rin ito ang dating tubero na si Joseph. Makalaking tulong po sa pang-araw-araw na gastusin. Bukod naman sa nauuso na duck clips ngayon tulad nito, ayan, may iba na rin pagpipilian. Tulad na lamang nitong sunflower clip at meron na rin strawberry clip. May iba't ibang bersyon online kung bakit at paano ito nauso. Pero ayon sa isang eksperto, Nobyembre o Disyembre pa raw noong nakarang taon nagsimulang nauso sa Baguio ang duck clips na isang fad na likas daw sa mga Pinoy na sundan. Gusto natin, in tayo, kasama tayo, at saka kung ano yung utang, yun ang binanggit ko sa iba, yung bandwagon effect. Pag hindi ka sumakay, KJ ka, corny ka, so parang ganon. Gaya-gaya po tumaya syndrome. Ang fad, karaniwan daw hindi tumatagal at napapalitan. Pero may magandang epekto pa rin daw bukod sa na-express ang sarili. Kung titingnan mo, nakakatulong naman to sa ekonomiya. Yung maliliit, no? Yung mga small scale. Uso man o hindi, basta nakaka-happy, go with the flow lang. Para sa GMA Integrated News, Katrina Son, nakatutok, 24 oras. Ikaw ba'y single by choice o by chance? Okay, ready pa rin to mingle. Basta single, pasok ka sa isinusulong ngayong panukala na makapag-leave tuwing Singles Awareness Day. Yan ang tinutukan ni Dano Tengkungko. Oo na, kayo na may ka-date nung Valentine's. Pero tanong lang sa mga single, do you really feel any pressure tuwing araw ng mga puso? Wala naman pong pressure kasi straight duty ako sa work. Hindi naman po big deal sa akin yung Valentine. Bakit? Ayun, mas focus po ako siguro sa school. Yun naman pala, they don't feel any pressure right now. Pero ayon kay Cagayan de Oro Representative Lorden Suan, may ilang pag-aaral na nagsasabing may negative impact ang Valentine's sa mga single. Pwede raw kasi itong maging mix siya ng lungkot, stress at social pressure. Kaya sa Singles Awareness Day noong February 15, inihain niya ang panukala na kung magiging batas, pwedeng mag-file ng leave kada 15 ng Pebrero ang mga single para sa self-care and emotional processing. Isang paraan daw ang Singles Well-Being Leave Act para isulong ang mental health sa workplace at suportahan ang emotional well-being ng mga empleyadong single na pwedeng makatulong din daw sa productivity nila. Mas okay din po kasi para din magkaroon ng time yung mga couples din po or even mga single po para din i-celebrate yung love for themselves.
Ayon sa Employers Confederation of the Philippines, maganda ang intensyon ng panukala. Pero sapat nga raw ba ang isang araw na leave para masolusyonan ng anumang problema? Huwag naman na-load sa negosyo. Pinakukomplicate natin ang doing business. Ang masarap yan, kahit alam mong problema, dahil meron ng gano'n, asahan mo, magpapay lahat ng leave. Ayon naman sa isang psychologist, malaki na ang pinagbago sa pagiging single mula nung pandemya. Ang mga single ngayon mas empowered at fulfilled. Mas dapat din anyang isaalang-alang ang emotional well-being ng lahat. What will they do with the leave? Iiyak more? Or will they find professional help? Everybody, whether you're single, you're married, you're senior, or you're widow, all of them have their own challenges. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok 24 oras. Mag-music and awards rundown tayo for today's chika. Hope on the Street is coming this March. In-announce sa mismong birthday ni J-Hope ng BTS na magkakaroon ng upcoming docu ang global superstar. Para naman sa Carats, may paayudang OT13 photo ang 17. Sabay rin yan sa birthday ng 17218 brothers na sina DK and Vernon. May pahabol namang Valentine's Street si Park Yung-shik sa Pinoy fans. Nang harana ang Korean oppa sa kanyang fan meet at game rin niyang sinubukan ang classic Pinoy games. Another milestone naman for Alden Richards ang pakilala sa kanya bilang Asia's Exemplary Actor of the Year sa Asia's Influential Leader Awards. Para yan sa kontribusyon niya sa pelikula at telebisyon. And that's my chika this weekend. Ako po si Nelson Canlas. Ivan, Maris? Thanks, Nels! Thank you, Nelson. At yan po mga kapuso ang balita ngayong weekend para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Ivan Mayrina. Ako po si Mariz Umali mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatutok kami 24 oras. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.